Kaya maliwanag, wag basta-basta pipirma. Quezon City na-discuss natin kahapon, ngayon Bicol naman. Bicol, Lenny, di ba Lenny? Si Lenny Bicol? Di ba mga dilawan ng Bicol? Tama ba o tama-tama? Ano nangyayari sa inyo? Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nitong Sabado nang ipatawag ang mga solo parents sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma lahat sila sa isang papel. Tinanong ko kung ano yun. Ano daw, ayuda daw. Anong ayuda? Anong klase daw po ng ayuda? Ano, pera. Ganon. Magkano raw? Pagkakaalam ko, 3,000 eh. Hindi na raw binasa ni Ana ang nasa papel, basta't pumirma na lang siya. Pero nagulat siya nang ipaliwanag ko ito sa kanya. Kung voting separately or jointly yung Kamara at Senado para amyendahan yung saligang batas. Pero ngayon, Mabilisan lang, napaliwanag na natin yung kagabi, di ba? Yung separately o jointly. Dapat yan, ang botohan dyan, kung magkakaroon ng tsatsa, magkahiwalay. Kasi pag pinagsama mo yan, walang kwenta, 24 lang ang Senado, ang senador. O ilan sila? 318 sa Congress. So, kahit mag-no ang 24 ng senador, ma-overpower. Alam naman natin, hawak ng Congress, ani tamba ang Congress. ang gusto po nitong itinutulak na pinirmahan ninyong People's Initiative, Petition pala. Ang tanga ko. Siyempre, hindi ko binasa, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Tatanungin ko, hulaan ko, sino binoto mo? Hindi naman ha. Sabi niya, tanga ko. Mag-iingat po, dapat nagre-research po. Sino kaya, naku kung gusto ko tong tanungin, sino kaya ang binoto nito? Wag basta-basta pipirma, wag basta-basta boboto. Iwasan mabudol. Basta lang ako pirma ng pirma. Hindi ko naman binasa kung para saan. Kasi pag sinabi naman kasi nilang ayuda is, sige. Ang petisyong pinapirmahan kay Ana, pareho ang layunin sa petisyong pinapipirmahan sa mga taga Bicol. 100 pesos ang bayad daw. Bicol! Tama, di ba si Lenny Bicol? Since birth ba? Nako. Sa kada boto, ayon kay Congressman Edsel Lagman, para ito sa isinusulong na People's Initiative nang sa gayon ay imbes na magkahiwalay ay magkasama ng boboto ang Senado at Kamara, kaugnay sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. May kagagahan talaga yun. Kung gusto mo magkasamang boboto, talagang ginagago eh. Sabi nga ni Attorney Roque, mamaya papakita ko, ginagago yung mga Pilipino. Talagang gagawing parang tae ang Senado. Parang iitsipwera ang Senado. Karpal ng mukha talaga ng Congress, no? I mean, yes, pantay ang Kamara at ang Kongreso, ang Senado, pero mas malaki ang nationwide po ang botohan ng Senado. Ang Congress dyan lang sa city nyo, sa distrito nyo lang. May mahiya-hiya naman kayo. Kailangan ng 3/4 ng boto para mangyari ito. Kailangan 3/4 para mangyari yun. Yan yung sinasabi ko na kahit na mag-no lahat yung senador, makukuha pa rin nila yung 3/4. So kunwari, sa total of, kunwari lang 500. Ay hindi, 300, mga ano lang, nasa 360. 270 makuha nila. Pasok na yan, yung tsa-tsa na yan. Kayang-kaya yun eh. Ilan nga ang Kung represented ang People's Initiative ng 3% ng registered voters kada legislative district, mangyayari ang magkasamang pagboto kung manalo sa plebisito. Sa isa namang post online, tahasang nag-aaway na. Si Lagman, alam naman natin, Caracas nun, di ba? Dilawan. Ito naman, DDS. Si Duterte. The Baweños are not for sale. Please repeat after me. Nograles, the Baweños are not for sale. Nograles, diinan natin yan Ikaw ang pinatutukuyan dito ni Pulong. Tutulan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang People's Initiative para sa charter change. Nakarating din aniya sa kanya na pinangungunahan umano ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang signature campaign sa lungsod. Wala namang sagot dyan si Nograles. Pati ang programa ng Department of Health nadadamay sa kontrobersya. May impormasyon silang natanggap na pinapipirma ang mga benepisyaryo sa tsa-tsa petition dahil grabe, no? Kung tsabahan na mga animal. Pati DOH. Siyempre, kunwari, ikaw ay nangangailangan ng serbisyo ng DOH at wala kang kakayanahan, magpa-private. Anong gagawin mo? Pirma muna. Pirma bago serbisyo. Tama ba yon? Hindi. Kasi ang ginagastos sa mga public
mga ahensya ng gobyerno, ang gumagastos diyan kayo din, tayo din, Pilipino din. Oh, so hindi dapat may kapalit 'yan. Lalong-lalo na kung ang kapalit naman ay para sa sariling agenda. Oh, tsa-tsa, ano 'yun? Gaga? Kung hindi, ay tatanggalan sila ng medical assistance. Giit ng DOH, hindi totoo yan. Eh syempre, tatanggi mo 'yan. Last year, Sa gitna ng samot-saring Ito na, si Lagman. Babanat. gimmick daw para makakalap ng pirma, giit ni Lagman, hindi niya alam kung saan galing ang pondo na umano'y pinamimigay kapalit ng pirma. Pero tingin ng kongresista, well-funded o pinondohan ang pagtutulak ng tsa-tsa. Uy, nagtutulak. Hindi lang pala pulbos ang tinutulak. May pondo para itulak ang tsa-tsa. O ayan na, siningitan. 2023, 2 bilyon lang. 2024, ang hininging budget ay 14 million. Ang laki, no? Saan mapupunta yan? Yan na ang nirereklamo ni Lagman. Kapansin-pansin nga raw ang 12 billion pesos na dagdag pondo para sa conduct ng supervision of elections, referenda, recall votes at mga plebisito ng Commission on Elections ngayong taon. Kaya higit 14 Elisnel, salamat po Thank you po sa Facebook stars. billion pesos ang pondo ngayon, malayo sa higit 2 billion pesos noong Kapal ng mukha, no? I mean, hindi lang dinoble, hindi lang triniple. Ilang ulit yan? From 2 billion ng 2023, naging 14 billion. Habang ang karamihan ng Pilipino hirap bumili ng bigas. Habang karamihan ng Pilipino inaantay na bumaba ang bigas sa 20. Kayo, kung magtaas ng inyong budget, ganun-ganun lang. Ilang ulit yan? Yung 14 million na yan, halos 7 times yung itinaas na hinihingi ninyo. Hindi po garapal yan. Sobrang garapal. Hindi na po makatao yan. This is beyond garapal. Ang layo na. 2023. Yan, times 7. hindi din niyaan sa tamang proseso sa Kongreso. Ginawa doon sa Bicameral Conference Committee. Hindi ito na-discuss sa floor ng House. Ito ang tanong ngayon. Ito pag-usapan natin. Ito diinan natin. Si Pulong, alam natin tatanggi. Naintindihan nyo, di ba? Kasi Duterte yan eh. Alam naman natin. Hindi ko po tinatawaran ang galing ni Lagman, pero alam naman natin na nasa bandang sa aking pagkakaalam ay medyo nakapaling yan sa dilaw. Tama po ba ako? Obviously, ine-expect natin talaga na magrereklamo ang Duterte. Pero hindi natin ine-expect na papalag etong sila Lagman. Dahil yung bandang huli nga, sila ang kumakana kay PRRD, di ba? Nagkaroon pa sila ng resolution na para sila nagpe-play. Isa sa nagsasalita dyan, si Lagman. Ngayon, iba. Parang siya ang kumokontra kay Tamba. Eto, tanong dyan. Ibig bang sabihin, ayaw pa rin ng dilaw kay Tamba? First scenario. Kasi kung yan ang senaryo, abay saan napupunta si Tamba? Ayaw sa kanya ng Duterte. Ayaw sa kanya ng loyalista. Ayaw na sa kanya ng dilaw. Saka dadamputin. Magbe-presidente ka pa. Wala na eh. Kasi pansinin nyo bakit nasabi natin ayaw sa kanya ng tumaas ang ranking ni Marcos at saka si Sara, siya bumaba. Mababa pa rin. Siya nga pinakamababa eh. So kahit sa amuting ng anggulo, ayaw siya. Abay, ano pa inaantay mo? Mag-resign ka na. Ikaw mag-resign. Para walang may gusto sa'yo. Parang ginugusto ka lang ata ng tao. Kaya lumipat yung mga sa partido ni PRRD. Dahil sabi nga ni Atty. Roque, binibigyan mo ng proyekto. Pero kung tatanungin yung kulay nila, gaya ng kulay ng dilaw, parang ayaw din sa'yo. Di ba? Sabi nga ni The Wanderer, Tamba, king without kingdom. Correct. Oo. Sinabi yan dito ni si Spencer Lacalle ata din nagsabi niya, wala may gusto sa kanya. 'Di ba? Kasi posible na baka naramdaman nila, I'm talking about the yellow side, baka naramdaman nila, kakamadahin nito ang pagiging prime minister. Pwede makikisama kami sa iyo pag ang laban against Duterte. Napansin nyo ba? Si Lagman, 'di ba? Pag against Duterte, bumabakbak. Pwede, nagkakaisa sila doon. Pero yung ikaw na magiging prime minister, baka ayaw din nila. Kasi siyempre, yung dilaw, meron din silang gusto na bata nila siguro kahit mukha silang tanga, umaasa pa rin sa imposible na merong mananalo sa kanilang panig maging presidente. Which is malabo talaga. Ako payo ko sa dilaw, wag nyo na asahan yun. Suntok sa buwan yun eh. Wala talaga. No? But definitely, baka nag-e-expect pa rin sila ang dilaw.
at ayaw nila at hindi nila i-consider na leader ito si Tamba. Isa lang ibig sabihin niyan. Ito, napakadami pong problema ng Pilipinas. Ang dami po. Pero isa sa problema ng Pilipinas, alam nyo kung ano? Vacuum of leadership. Kasi parang kanya-kanya eh. Sige, trabaho ko dyan, magtrabaho ko dyan, magtatrabaho dito. Parang ganun-ganon. Hindi nyo nakikita kay PRRD may isang direksyon. Pero kahit na medyo may pasaway, nagagawa ng paraan. Pag sinabing tanggalin nyo yan, laglag bala sa airport, tanggal yan. Ibig sabihin may direksyon. Walang vacuum. Walang weak. Walang vacuum sa leadership. Ngayon parang siya ang speaker, pero wala siyang suporta. Laglag na laglag itong Kung may laglag bala, ito laglag tsa-tsa. Nalaglag, wala. Lahat umiiwas dito. Napapanood natin sa balita, parang ayaw talaga nilang madikit sa issue nitong PI na ito, yung People's Initiative. Kawawa to si gising ka, Romualdez, nagmumukha kang tanga na dyan. Inilagman sa sobrang laki ng 14 billion pesos bukod sa pagdaos ng plebisito para sa People's Initiative. Malamang ay naglaan na rin ng pondo para sa ikalawang plebisito sa proposed amendment. Grabe, no? May pondo kaya ganun kalaki, pinaglalaanan na yung pondo. Which is mali. Papaliwanag ng Constituent Assembly. Tugon sa kanya ni House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Elzaldi Co, mismong COMELEC ang humiling ng dagdag budget. Natutulog daw ba si Lagman sa kanyang trabaho? Oy, natutulog ka sa pansitan, Lagman. Nasa pansitan ka ba? COMELEC daw mismo ang humingi ng dagdag sa budget. Sabi narinig nyo, ipinarot ko lang. Anong sagot ni Lagman kung siya ay natutulog sa pansitan? Belta pa niya, manahimik na lang si Lagman kung hindi niya kayang patunayan na ginagamit ang pondo ng COMELEC sa tsa-tsa. Lagman, hinamon ka. Kung hindi mo kayang patunayan, yan ang sinasabi ko. Ako ay pabor sa kinestyon ni Lagman. Pabor ako dyan. Maganda, talagang tinanggihan mo yan, siniwalat mo yan, etc., etc. But at the end of the day, may hamon sa'yo, ebidensya, or you shut up. Inahamon ka rin namin, Lagman. Maglabas ka rin ng ebidensya. Ako, I'm rooting for Lagman. But syempre, gusto ko ilabas na yung ebidensya nang may makasuhan. Illegal po yan. So we dare you, we challenge you. Hindi lang pwedeng ngak-ngak. Hindi ngak-ngak lang ng ngak-ngak ng ngak-ngak. Kailangan ebidensya, ebidensya, ebidensya. Palabas natin. Madali ito sila Elizalde Co. Pagka hindi, ikaw madadali. Lagman? Sa kanyang trabaho, belta pa niya, manahimik na lang si Lagman kung hindi niya kayang patunayan na ginagamit ang pondo ng COMELEC sa tsa-tsa. Sagot naman ni Lagman kay Ko, huwag gumawa ng ibang issue at harapin na nagsingit ng pondo ang Bicameral Conference Committee para sa pagsusulong ng tsa-tsa. Giit pa ni Lagman, yun ang masakit doon. Nagsingit ng pondo para maisulong ang tsa-tsa. Grabe, no? Kasi sa laki ng budget at hawak naman sila na yan. Sino bang nagpapa-approve? Sino rin bang mag-a-approve? Sila na. Andali na isingit niyan. Ganyan na. Wala, ipinatanong niya kay COMELEC Chairman George Garcia kung ni-request ng komisyon ang naturang budget. Sagot daw ni Garcia, hindi sila humingi. Pero sa pahayag hindi daw sila humingi. Sa COMELEC, paano ngayon yan? Kagabi, kinumpirma ni Garcia na humingi sila ng dagdag pondo na 17.4 billion pesos noong budget hearing. Inaprubahan naman daw ang hiling nila pero hindi binigay ang halagang kanilang hinihingi. Ngayon naman, inamin na humiling sila. Hindi na natin malaman kung anong totoo. Sino ba nagsasabi ng totoo? Si Garcia, si Elizalde Co, o si Lagman? Nagkagulo-gulo. Hindi humingi, hindi humingi, o humingi daw pero hindi na ibigay. Ano ba talaga totoo? Parang nalilito na ako sa inyo. Ano ba talagang nangyayari? Sa gitna ng kontrobersyang ito, ipinahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na imbestigahan ang bayad kapalit ng pirma sa People's Initiative para sa charter change. Kung totoo, labag daw yan sa batas. Ayun, tingnan mo Kung totoo, labag yan sa batas. Hindi paglabag sa batas, dapat may makasuhan. At iba-iba pa sila ng sinasabi. Kaya nga dito tayo papasok sa ebidensya. Talaga bang natutulog sa pansitan nito tutulog-tulog sa trabaho to si Lagman? O talaga bang siningitan nito sila Ko yung pera? COMELEC ba talaga humingi ng dagdag? Saan gagamitin yung pera? Ang dami. Tingnan nyo sa statement nila, instead na may nalinawan tayo, lalong lumaki yung question. Paano natin masusolusyonan ito? Tanggapin mo
Representative Lagman yung hamon ni Saldico, na Ilisaldico, na pakita ka ng ebidensya para magkaalaman. At kaming mga tao, gusto rin namin makakita yung ebidensya dahil sabi nga ni Senator Pimentel, illegal yan. At gusto namin may makasuhan. Kaya lang magkakahirapan tayo ng pagkaso dyan pag walang ebidensya. Puro maritesan yan. So kung ako tatanungin, gusto ko talaga may makasuhan dyan. Kaya lang, kailangan natin ng katibayan. So for now, wait and see. But one thing for sure, sila nagtatalo na dyan.